Ang mga terorista ay naglunsad ng 16 na intercontinental missiles. May kakayahang sirain ang kalahati ng planeta. Bumibilis sila patungo sa mainland ng US. Sa loob ng 24 minuto ang mga missile na ito ay makakarating sa 16 na pangunahing lungsod sa Amerika at papatay ng hindi baba sa 100 milyong tao. Mas masahol pa ang Fort Greely Missile Defense Base sa Alaska. Nawasak na ng mga terorista. Oops, ako nga pala si Streamix PH. Mahilig ako manood ng mga movies at series. Kung gusto mong panoorin ang buong movie na to ng libre lang, i-recommend ko na i-download mo ang Streamix PH app. Nasa comment section ng link. Napanood mo na ba ito? Let me know on comment section. Na gumagawa ng SBX-1 interceptor base sa isang lugar sa Pacific, ang huling pag-asa para sa lahat ng mga Amerikano, sa kasamaang palad, kinuha rin ng mga terorista na nagkukunwaring janitor ang base na ito matapos patayin ang lahat ng mga sundalo. Sumugod sila sa control room at sinira ang interceptor launch console na may sulfuric acid. Akala nila wala na silang dapat ipag-alala. Pero hindi nila alam na may babaeng sundalong nagtatago pa. Sa isang diving suit, tahimik siyang naglabas ng kutsilyo at tinambangan ng isa sa mga terorista. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang isang submachine gun mula sa sahig at na-corner ang pinuno ng terorista. Sa labas ng control room, ang iba pang mga terorista ay nagpapatrolya sa bubong. Bagamat pansamantala siyang wala sa panganib. Si Lisa ay hindi naglakas loob na mag-aksaya ng sandali. Nagmamadali siyang pumunta sa console at sinubukang ilunsad ang mga interceptor, ngunit ang pinsala sa sulfuric acid ay masyadong matindi. Ang lahat ng mga control ay ganap na patay. 6 na minuto na lang ang natitira hanggang sa huling interception window. Sa desperasyon ay tinanggal ni Lisa ang mga data cable mula sa console. Hinawakan ang laptop niya at tumakbo papunta sa bubong. At natagpuan ang terminal control interface ng interceptor. Binalak niyang ikonekta ang kanyang laptop sa missile defense system. Ngunit ang prosesong ito ay magtatagal. Nakatutok si Lisa kaya hindi niya napansin. Tahimik na lumapit sa likuran niya ang nagpapatrolyang terorista. Hinila siya nito palayo sa control panel ng computer. Bago pa makabaril ang lalaki, mabilis na hinawakan ni Lisa ang barbed wire sa likod niya at ipinulupot ito ng mahigpit sa kanyang leeg. Pagkatapos ay kinaladkad siya nito sa gilid ng bubong at itinapon, pero mabilis din ang reflexes niya. Pagkahulog niya ay hinawakan ng lalaki si Lisa at hinila pababa kasama niya. Kahit na hindi niya matakasan ang kanyang malagim na kapalaran, habang si Lisa ay diretsong nahulog sa karagatan. Lalo nitong pinalala ang kanyang mga sugat pagkatapos ng maikling pagkawala ng malay. Nagising si Lisa. 3 minuto na lang ang natitira hanggang sa deadline ng interception. Kahit gaano pa siya kalubha, she had to grit her teeth at itulak. Mabilis na nakarating sa bubong. Kinailangan niyang umakyat sa mga hagdan sa ibaba ng base para kay Lisa na may sugat na kanang kamay at isang kamay lang ang hawak. Ito ay hindi kapanipaniwalang mahirap. Sa bawat hagbang pasulong ay madali siyang mahulog. Mas desperado pa ay ang katotohanan na ang hagdan sa unahan ay papalayo na may buong 2 metrong agwat sa puntong ito. Walang paraan si Lisa at buong lakas niyang inindayog ang kanyang katawan. Inihahanda ang sarili para sa susunod na hamon. Kung maililigtas niya ang Amerika ay darating sa hindi kapanipaniwalang hakbang na ito